Kapag baha sa kalsada, minsan wala tayong choice kundi lumusong para makauwi, makapasok sa trabaho o mailigtas ang gamit. Pero pagkatapos ng baha, may isang sakit na tahimik na pwedeng umatake, leptospirosis. Hindi ito simpleng lagnat lang. Kapag nahuli, maaari nitong sirain ang kidneys, atay, baga, at minsan ikamatay ng pasyente. Ang leptospirosis ay galing sa bakterya na maaaring nasa ihi ng daga at ibang hayop. Kapag nahalo ito sa baha o putik, pwedeng pumasok sa katawan sa pamamagitan ng sugat, galos, balat na babad sa tubig o minsan sa mata, ilong at bibig. Sa Pilipinas, tuwing tag-ulan at baha, tumataas ang panganib nito. Una, kailangan nating maintindihan na hindi lahat ng sintomas ay dapat takutin, pero hindi rin lahat ay dapat tiisin. Maraming Pilipino ang sanay magsabi ng kaya pa, pahinga lang, o bili lang ng gamot sa botika. Pero sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay timing. Kapag maaga mong napansin ang senyales, mas malaki ang chance na maagapan bago lumala. Ang warning sign number 1 ay lagnat pagkatapos lumusong sa baha. Pwedeng lumabas makalipas ang ilang araw hanggang ilang linggo, kaya mahalagang tandaan kung na-expose ka. Ang warning sign number 2 ay matinding pananakit ng binti lalo na sa calf muscles. Maraming pasyente ang nagsasabing kakaiba ang sakit, hindi lang ordinaryong pagod. Ang warning sign number 3 ay pamumula ng mata na walang nana. Ito ay isang clue na minsan nakikita sa leptospirosis. Ang warning sign number 4 ay sakit ng ulo, pang-inginid, pagsusuka, pagtatae, at sobrang panghihina. Madali itong mapagkamalang flu, kaya mahalaga ang history ng baha. Ang warning sign number 5 ay paninilaw ng mata o balat, kaunting ihi, pamamaga, o maitim na ihi. Ito ay senyales na maaaring apektado na ang atay o kidneys. Ang warning sign number 6 ay hirap huminga, pag-ubo ng dugo, pagkalito, o matinding panghihina. Ito ay emergency at hindi dapat gamutin sa bahay. Ang delikado sa leptospirosis ay may window tayo para maagapan. Pero maraming tao ang nahuhuli dahil nahihiya o iniisip na sanay naman sila sa baha. Kapag may exposure sa baha at may sintomas, sabihin agad sa doktor na lumusong ka sa baha. Napakahalaga ng impormasyong iyon. Isipin si June, delivery rider na lumusong sa baha nang may maliit na sugat sa paa. Pagkaraan ng isang linggo, nagkalagnat siya at sumakit ang binti. Nagpahinga lang siya at uminom ng gamot sa lagnat. Ilang araw pa, nanilaw ang mata at kaunti na lang ang ihi. Doon pa siya dinala sa ospital. Ang aral, kapag baha ang exposure, hindi ordinaryong lagnat ang dapat isipin. Ngayon, ano ang dapat mong gawin sa bahay at ano ang hindi dapat gawin? Tandaan, ang first aid at home care ay pangunang hakbang lamang. Hindi ito kapalit ng pagsusuri, laboratory, gamot o payo ng doktor kapag may red flags. Pangpad, hugasan agad ang paa at balat gamit ang malinis na tubig at sabon pagkatapos lumusong sa baha. Pang-2, takpan ang sugat at gumamit ng boots o protective gear kung hindi maiiwas ang lumusong. Pang-3, magpatingin agad kung nagkalagnat pagkatapos ng flood exposure kahit maliit lang ang sugat o wala kang nakitang sugat. Pang-4, huwag basta uminom ng antibiotic ng walang payo. May tamang gamot, timing at dose na dapat manggaling sa health professional. Pang-5, linisin ang paligid, bawasan ang basurang pinamumugaran ng daga at makipag-ugnayan sa barangay kung may mataas na flood risk. Kung lumusong ka sa baha, huwag mong ikahiya sabihin sa doktor. Minsan, iyon ang clue na makakapagligtas sa kidneys mo at sa buhay mo. Paalala, bago tayo magtapos. Ang video na ito ay para sa pangkalahatang edukasyon lamang at hindi kapalit ng personal na konsultasyon, diagnosis o gamutan mula sa lisensyadong doktor. Kung malala ang sintomas, may hirap huminga, paninikip ng dibdib, pagkalito, panghihina ng kalahating katawan, tuloy-tuloy na pagsusuka, sobrang dehydration, pagdurugo o mabilis na paglala ng kondisyon, humingi agad ng tulong medikal. Ingatan ang katawan, pakinggan ang warning signs at huwag mahiyang magpatingin ng